Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. So ngayon ito pong pag-uusapan po natin ay ito pang isa sa mga panibagong pakulo mga kababayan. Dito pong sina Alpotera na kung saan mga kababayan ipinalalabas po nila na tinraidor daw po mga kababayan ni Secretary Anyo at Secretary Gibu Chodoro, ito daw pong si dating Pangulong Duterte mga kababayan. So ngayon, bukod po dito sa mga pinapakalat na ito na pagpapaperma online sa isang website nito pong sina LRY aka Small Boy at nito pong sina Alpotera mga kababayan para lamang daw po mailabas. Ito pong si Digonggong, may panibago po silang ipinapakalat ngayon mga kababayan na kung saan ito daw po yung mga panahon kung saan tinraidor mga kababayan ni Secretary Anyo at saka po ni Secretary Gibu Chodoro, ito pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon kung mapapansin nyo po mga kababayan dito, ito yung mga larawan na ipinapakalat po nito pong sina Alpotera mga kababayan. At siguro allegedly alam din ito ni LRY kasi nga si LRY ang nasa sa likod. Allegedly ito pong sina Alpotera mga kababayan at nagpipinance po dito po kay Alpotera para po sa mga ginagawa nilang aktibidades ng pagtulong kay dating Pangulong Duterte. So kung mapapansin nyo, ipinost nila mga kababayan ang picture ni Secretary Anyo at saka po ni dating Pangulong Duterte at pinalalabas na tinraidor daw mga kababayan ni Secretary Anyo at saka ni Secretary Gibu Chodoro, ito daw pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon kung mapapansin nyo, sabi po dito, PRRD never expected or demanded everyone like him. In fact, he always said, it's okay for people to dislike him or disagree with him. He know that because of politics, principles, he will inevitable make enemies along the way. Yung dalawa daw po mga kababayan na nakipagsabwatan para daw po madala itong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, dati daw po mga kaalyado nito pong si Digong at isa sa mga pinagkakatiwalaan daw po na kaibigan ni dating Pangulong Duterte mga kababayan nung siya ay nasa kapangyarihan pa. So ngayon, ang tinutukoy po nila dito ay walang iba kung hindi itong si Secretary Anyo mga kababayan at saka po itong si Secretary Gibo ng DND or nito pong Department of National Defense. So ngayon para sa akin, yung ginawa ni na Secretary Gibu Chodoro, yung ginawa ni na Secretary Anyo, yun po ay pagganap sa kanilang tungkulin. Mas bumibilib pa nga ako dito sa ginawa ni na Secretary Gibu Chodoro at ni na Secretary Anyo kasi nga, unang-una, yung kanilang mandato at yung kanilang pananaw ay nakabase po sa interes ng mga kababayang Pilipino po natin at nakabase mga kababayan na pagsilbihan ang taong bayan, hindi nakabase sa isang tao na pinagkakautangan nila ng loob or matalik nilang kaibigan. Dahil kung mapapansin nyo, ginampanan lang naman ni Secretary Anyo yung kanyang mandato at yung kanyang trabaho. Ganon din po etong si Secretary Gibu Chodoro. Kaya ako, in my personal opinion mga kababayan, tama lang yung ginawa ni Secretary Anyo at ni Secretary Gibu Chodoro, nagampanan po nila yung kanilang trabaho kahit pa sinasabi ng mga DDZ na tinraidor nila etong si dating Pangulong Duterte. Kasi alam naman natin, may pananagutan talaga ito pong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court kasi nga doon siya sinampahan ng kaso ni former Senator Trillanes kasi nawala ng tiwala sa batas mga kababayan, yung mga kababayang Pilipino po natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tsaka maliwanag naman na sinabi mismo ni Digong mga kababayan na lahat ng responsibilidad ng palpak at mali po niyang polisiya pananagutan po talaga niya lahat yan. So ngayon mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit humantong sa point na kinakailangan na arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. At yun po yung hindi maintindihan nito pong sina LRY aka Small Boy at nito pong sina Alpotera. Ano po kasi pinalalabas nila publicly na tinraidor ni Secretary Anyo at saka po ni Secretary Gibu Chodoro ito pong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan yung mabuti mga kababayan, mas malaking kasalanan kung ang tatraidorin po nila yung kanilang sinumpaang tungkulin at yung seguridad na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi ang pinaglilingkuran naman sa totoo lang ng mga politiko dapat yung mga kababayang Pilipino po natin na nagtiwala sa kanya. Hindi yung mga politiko na kaalyado o kaibigan po nila. Kaya para sa akin, tama lang yung ginawa ni Secretary Anyo mga kababayan
at ni Secretary Gibu Chodoro. Ewan ko ba dito kay LRY, kay Small Boy at netong si Alputera kung bakit nanggagalaiti po sila sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Sabagay, gano'n naman talaga mga kababayan, kapag ka allegedly meron kang interest at yung interest mo ay kailangan mong maisulong at makakapagbigay lang noon ay walang iba kung hindi itong si dating Pangulong Duterte, kasi yun naman talaga ang itinuturing na matalik na kaalyado ni LRY kay Small Boy at neto pong si Alputera. Ano po yung pagsilbihan itong mga Duterte at palihim na tulungan habang dumidikit-dikit po sila sa First Family. So ngayon, para sa akin mga kababayan, tama lang yung ginawang pagganap sa kanilang tungkulin ni Secretary Anyo at saka po ni Secretary Gibu Chodoro. Tama lang na inaresto itong si dating Pangulong Duterte. Ano po, so ngayon, speaking of pananagutan sa mga kababayang Pilipino po natin, sa inyo, meron pong nagbabiral na video na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Bongo, pagkatapos mamigay ng ayuda, nabash daw po na mga kababayang Pilipino po natin. Diyan po sa Maynila Road, sa Barangay Pinyahan, na kung saan mga kababayan, sabi po dito, mga biktima ng sunog sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Banaticos ang binigay ni Senator Bongo na balding may food packs dahil may karton na pampakapal at kaunti lang yung laman mga kababayan. So ngayon ito i-play po natin. Boxing. Ito yung pinilaan ng mga tao kanina. 7 oras mula umaga hanggang ganong oras. Pinilahan daw yan ng mga kababayang Pilipino po natin ng 7 oras. Tanghali, tignan nyo. Ayun o, ganyan o. May karton? Ayun o, may karton o. Walang laman yan o. Oy, tangin na karton. Upal. Ayun o, may karton o. 10K yan, 10K yan. So ibig sabihin mga kababayan, talagang mahilig itong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte sa pamimigay po ng karton. Ano po, kasi biruin nyo mga kababayan para kumapal yung ayuda nitong si Bongo, nilagyan po nila ng karton mga kababayan na pampakapal. At para masabi na maraming ipinamigay, etong si Bongo tumutulong talaga, ganito po yung ginawa po nila. Kahit yung mga kababayang Pilipino po natin talagang dismayado dito po sa galawan ni Senator Bongo. Alam naman natin na malalaki ang pondo ng opisina nitong si Senator Bongo. Kasi sino ba naman mga kababayan na punuin mo na lang yung timba? Kung tutusin, kurit lang yan mga kababayan sa budget ng opisina nitong si Senator Bongo. Kahit pa sabihin na marami po siyang tinutulungan, pero karamihan po dyan, talagang pera ng ating pamahalaan at pera ng mga kababayang Pilipino po natin yung ginagamit. So ngayon, sino bang punuin itong napakaliit na timba na ito? Ano po, damihan na lang yung bigas kung ayaw nilang damihan ng dilata, o bakit hindi na lang damihan yung bigas? Total, meron naman mga kababayang murang bigas na mabibili po ngayon, at baka nga mamaya itong bigas na ginamit dito ay galing pa sa DSWD. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang nakakalungkot isipin na ganito ginagawang uto-uto ng mga kaalyado ni Duterte itong mga kababayang Pilipino po natin na nangangailangan. Ano po, kasi biruin nyo ganito yung ginawa nila Walang laman yan o. Oy, tangina, may karton. Upal. Ayun o, may karton o. 10K yan, 10K. Kung tutusin, puno na yun mga kababayan. Lagyan mo lang ng kapit, asukal. Yun na lang yung kulang kapit, asukal. Konting dilata pa. Di po ba puno na yun? O kaya damihan yung bigas gawing 10 kilo. Di po ba mga kababayan? Kung tutusin, kurit lang yan sa pondo ni Senator Bongo, pero ganito po nila tipirin yung mga kababayang Pilipino po natin. Sabi nga nila, magbibigay ka na nga lang din ng tulong, o bakit hindi mo palubos-lubusin? Di po ba? So ngayon, after po mabash ni Senator Bongo, nagbigay po ng pahayag itong Barangay Pinyahan at dinipensahan daw po itong ayuda ni Bongo. At sabi pa dito, magpasalamat na lang po tayo. Basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito mga kababayan, ito raw. Nagpasalamat ang Barangay Pinyahan kay Senator Bongo at humingi ng paumanhin sa mga puna na natanggap kaugnay ng ipinamahaging ayuda sa mga nasunugan sa Quezon City. Matatanda ang ilang residente ang nagreklamo sa nakabaldeng food packs mula sa senador na umano'y kaunti ang laman at may palamang karton na pinilahan umano nila ng 7 oras. At dahil po dyan mga kababayan, nagpahayag po yung punong barangay
ng Barangay Pinyahan dyan po sa Quezon City. Sabi po dito, ipinapahayag po ng ating punong barangay, Rec Villaflor, ang lubos na pasasalamat kay Senator Bongo sa kanyang malasakit at tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Ang tulong na ito ay nagmula sa personal na kakayahan ni Senator Go, patunay ng kanyang tunay na pagmamahal sa barangay at sa mga mamamayan nito. Ayon sa pahayag ng barangay, humihingi po kami ng paumanhin kay Senator Bongo sa mga hindi makatarungang pagpuna at malisyosong post sa social media na maaaring makasakit or nakasakit sa kanya. Ang mga ganitong uri ng komento ay hindi sumasalamin sa tunay na diwa ng bayanihan at pagkakaisa sa ating pinahahalagahan. Dagdag pa nila, hinimok ng barangay ang mga residente na unawain hindi obligasyon ng senador na mamigay ng relief packs o intindihin ang packaging nito. Imbes na punahin ang ganito mga bagay, nagpasalamat na lamang po tayo sa anumang biyaya na nakuha natin kanino man ito galing. Ayon pa sa Barangay Pinyahan, nilinaw rin nilang inanunsyo kagabi ng punong barangay. Ang pamamahagi ng grocery packs ay magmula lamang ng alas 10 ng umaga at walang sinabing kailangan pumila mula madaling araw na may kasamang financial assistant mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ito nga po yung sinasabi ko sa kagustuhan ni Bongo na pabanguhin yung kanyang pangalan at panindigan yung pagiging malasakit po niya, Mr. Malasakit. Ang ending na batikos po siya. Ano nga po, dahil mga kababayan dun sa palpak na pamimigay ng ayuda ni Senator Bongo. Sabi ko nga po sa inyo, kung hindi sana nilagyan ng karton at pinuno na lang yung napakaliit na timbang yon, baka natuwa pa yung mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa may Barangay Pinyahan sa may Quezon City. Kasi nga, napakahabang oras nilang pinilahan yan, tapos ganun lang mga kababayan yung matatanggap po nila. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Engil po dyan sa mga usapin na yan na pinag-usapan po natin. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Engil po sa mga topic po na yan na tinalakay po natin mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang pong sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan. I-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po mga kababayan.